Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-4 sa buwan ng Hulyo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, hot money na TVNet raffle, 40,000 pesos na. Aplikasyon sa DOST Scholarship para sa taong 2015 bukas na. Mga guro sa grade 1 hanggang 3 ng mga pribadong paaralang elementarya sa lungsod sumailalim sa training hinggil sa K-12. At sa detalye ng ating mga balita, dahil sa mga lumalalang insidente ng krimen tulad ng pagpatay, pamamamaril, nakawan, droga at iba pa, may mga panukala na muling ibalik ang parusang kamatayan o death penalty sa ating bansa. Matatandaan natin ang galang death penalty sa bisa ng Republic Act No. 9346 na nilagdaan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong ika-24 ng Hunyo taong 2006. Ang pagtatanong ng TVNet Newsline sa ilan nating kababayan, marami ang sumang-ayon na muli itong isabatas upang mabawasan ang mga krimen. Nangayon ako dahil yung mga notorious na kriminal, pagka nakakalaya din, kaya paulit-ulit nila nagiging recidive sila, paulit-ulit nilang ginagawa yung krimen. Kaya kung magkakaroon ng death penalty, at least magkakaroon ng takot yung iba at yung magtatangka pang gumawa. Natin marami ngayong krimen na nagaganap. Eh pag may death penalty, yung iba, eh natatakot na gumawa ng masama. Yung mga taong gumagawa ng mga hindi mabuti po, katulad po ng mga marami po mapatay ngayon, tapos hindi naman po nagagawa ng hustisya, yung mga gumagawa po ng mga kasalanan, hindi naman po nababawasan sa ating bansa. Kailangan talaga ay yung mga krimen na nagawa ngayon, brutal na. Ang pan-rape, buti ko nire-rape lang, pinapatay pa. Kaya dapat talagang ibalik na ang death penalty. Parang hindi na marunong matakot ang mga criminal eh. Parang sisil na sa kanila, mga pulis parang baliwala na ito. Kaya sangayon ako death penalty. Para naman kay Divine Mercy Chaplain si Parish Priest Father Thomas Praila, ang death penalty aniya ay depende sa sitwasyon. Kung magulo at walang sistemang sinusunod tulad ng gera, justified ang pagbibigay na nasabing parusa. Ngunit kung may proseso naman, aniyang sinusunod ang parusang kamatayan na may tuturing na di makatuwiran. Aniya pa sa death penalty, hindi na maibabalik ang buhay ng isang taong mapaparusahan sa pamamagitan nito. At hindi naman umano napatunayan na bumaba ang bilang ng krimen kahit pa may death penalty noon. Sa ating ulat panahon, base sa ulat ng Pag-asa na inilabas alas 11 ng umaga, ika-4 ng buwang kasalukuyan, alas 10 ng umaga na nasabing petsa na mataan ang low pressure area sa layong 270 kilometro silangang-hilagang silangan ng Baler, Aurora. Magdadala ito ng katamtaman hanggang manakanakang pag-ulan na may kasamang pagkulog, pagkidlat sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Gitnang Luzon. Habang natitirang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila ay makararanas ng bahagya hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Ang Tropical Storm Noguri naman ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ay namataan sa layong 1,630 kilometro silangan ng Visayas. Nagtataglay ito ng lakas ng hangin ng 65 kilometro kada oras at pabugso-bugsong umaabot sa 80 kilometro bawat oras. Inaasang kikilos ito patungong hilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometro kada oras. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet.
Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Paglalagay ng ilang CCTVs at pagpapakalat ng mga canine dogs, ilan lamang ito sa ginagawa ng pamunuan ng PMO Calapan kasama ang ilang departamento tulad ng Philippine Coast Guard, PDEA at PNP upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga dumarating at umaalis ng lalawigan. Ayon kay Engineer Eduardo Goles, Port Manager na naturang tanggapan, wala pa man silang nakikitang problema, subalit iba na rin ang handa pagdating sa seguridad ng mga mamamayan kung kaya't naglalagay sila ng karagdagang mga CCTV sa iba't ibang bahagi na nasabing pantalan. Marami tayong CCTV dyan. So maliban dun sa yung PTV operator, meron din sa cargo handling operator, meron din sa mga yung security agency natin. So halos nakapaikot na dito ang mga CCTV. Marami ng ibang mga yung nakapag-iwan ng mga gamit na naibabalik na nakikita natin sa CCTV. Ganoon din naman sa loob nung yung matumadaan sa passenger terminal building natin, mayroong iba na din lang malaman kung saan naiwan na ibabalik dahil nakikita natin doon sa CCTV. So pagdating doon sa security and safety dito sa Port of Calapan, sinisigurado natin na okay naman siya. Dagdag pa ng Port Manager, maglalagay din aniya sila ng mga ganitong security equipment sa bagong tayong pier sa bayan ng Puerto Galera. Kasunod din ang balaking mapalawak din ang naturang pier upang mas mabigyang garantiya ang kaligtasan ng mga biyahero. Samantala, sa pakipag-ugnayan sa Department of Education, Calapan City Division, nagdaos ng 3 araw na seminar hinggil sa K-12 Basic Education Program, ang Calapan City Private Schools Association, para sa mga guro sa una hanggang 4 baitang ng mga pribadong paaralang elementarya sa lungsod, kasama kanilang mga punong guro o schools head. Layunin na nasabing aktibidad na higit na mahasa ang mga guro hinggil sa pagtuturo sa kanilang mga mag-aaral, alinsunod sa mga polisiya at pamantayang itinatakda ng K-12 curriculum. 30 mga guro, school heads at principals ng iba't ibang pribadong paaralan ang dumalo sa naturang aktibidad na CCPSA na pinamumunuan ng presidente nito na si Ginang Luz Mallorca. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo! Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. O at na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang #1 sa Palawan Pawn Shop.